Na-experience mo na ba yung sobrang bait mo sa isang tao, tapos parang hindi ka na nila nire-respeto? Yung tipong binigay mo na lahat ng makakaya mo, oras mo, effort mo, malasakit mo. Pero imbes na suklian nila ng pasasalamat o respeto, mas lalo ka pa nilang inaabuso. Halimbawa, sa trabaho, ikaw lagi ang tumutulong kapag may kailangang gawin. Pero hindi ka man lang pinapansin pag ikaw na ang nangangailangan. O kaya, sa isang relasyon, binibigay mo ang lahat. Pero parang ikaw lang ang laging nag-a-adjust at nagpaparaya. Sa pamilya o sa mga kaibigan, ikaw ang taong laging nagbibigay. Pero parang hindi ka nila pinapahalagahan. Ang tanong, bakit ganito ang nangyayari? Bakit tila ang sobrang kabaitan natin ay nagiging rason para hindi tayo galangin ng iba? Hindi ka nag-iisa sa karanasang ito. Sa katunayan, matagal nang pinag-aaralan ito ng mga pilosopo, lalo na sa Stoicism. Ayon sa Stoic philosophy, ang tunay na kabaitan ay hindi lang basta pagbibigay at pagpaparaya. Ito ay may kasamang prinsipyo at disiplina. Si Marcus Aurelius, isang Stoic emperor, ay kilala sa kanyang malasakit sa tao pero hindi siya nagpapagamit. Hindi siya naging mahina dahil sa kanyang kabaitan. Alam niya kung kailan dapat maging maawain at kailan dapat maging matibay. Kaya kung napapansin mong inaabuso ka ng iba dahil sa pagiging mabait mo, maaaring panahon na para suriin kung paano mo ipinapakita ang kabaitan mo. Dahil sa Stoicism, hindi lang mahalaga ang pagiging mabuti, mas mahalaga ang paano ka nagiging mabuti nang hindi nawawala ang respeto sa sarili. Ngayong naiintindihan na natin na ang problema ay hindi ang pagiging mabait, kundi ang pagiging mabait ng walang tamang limitasyon. Pag-usapan natin kung bakit ito nangyayari. Ano ang nagiging dahilan kung bakit ang kabaitan ay nakikitang kahinaan? At paano natin ito mababago habang nananatiling mabuti pero may respeto sa sarili? Tara, alamin natin ang sagot. Why kindness is seen as weakness? Bakit ang kabaitan ay minsang nakikitang kahinaan? Maraming nagtuturo na dapat tayong maging mabait sa iba. Totoo naman ito. Ang kabaitan ay isang mahalagang virtue na nagpapalakas ng relasyon natin sa ibang tao. Pero sa Stoicism, may mas malalim na pananaw tungkol dito. Hindi lahat ng kabaitan ay nagreresulta sa respeto. Ayon sa Stoic philosophy, may 4 na pangunahing virtues: wisdom, karunungan, courage, katapangan, justice, katarungan, at temperance, pagtitimpi. Bagamat ang kabaitan ay isang magandang katangian, hindi ito bahagi ng 4 na Stoic virtues. Bakit? Dahil ang kindness o pagiging mabait ay dapat may kasamang balance. Kung walang tamang limitasyon, madali itong mapagkamalan bilang kahinaan. The doormat syndrome. Kapag wala kang boundaries, nawawala ang respeto ng tao sa iyo. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ang sobrang kabaitan ay nagiging kahinaan ay dahil maraming tao ang may tinatawag na doormat syndrome. Ito ay isang sitwasyon kung saan ang isang tao ay palaging nagpaparaya, nagbibigay at nagpapagamit hanggang sa punto na tinuturing na lang siya bilang isang doormat o basahan ng iba. Ang problema sa ganitong ugali ay hindi lang ito nakakasama sa iyo, kundi pati na rin sa paraan ng pagtrato sa iyo ng iba. Kapag palagi kang nagpaparaya, hindi ka lumalaban para sa sarili mo.
at wala kang malinaw na boundaries. Ang tingin ng ibang tao sa iyo ay mahina. Halimbawa, isipin mo ang isang empleyado sa isang opisina. Laging siya ang unang nagbo-volunteer sa extra work. Kahit hindi naman siya nababayaran ng maayos para dito. Kapag may kailangang mag-overtime, siya lagi ang unang tinatawag. Sa una, baka iniisip niyang ginagawa niya ito para makatulong at mapansin ng boss. Pero habang tumatagal, imbes na i-appreciate ang efforts niya, mas lalo siyang binibigyan ng trabaho. Walang dagdag na sahod, walang promosyon, at minsan ni thank you wala. Bakit? Dahil iniisip ng boss na okay lang sa kanya. Ito ang delikadong bahagi ng sobrang kabaitan. Kapag hindi mo inilalatag ang iyong mga limitasyon, hindi mo sinasadyang tinuturuan ang ibang tao na hindi ka respetuhin. The Stoic approach, maging mabait, pero may prinsipyo. Sa Stoicism, mahalaga ang kabaitan, pero dapat itong may kasamang wisdom, karunungan, at courage, katapangan. Hindi ka dapat maging mabait sa paraang nagbibigay daan para ikaw ay apihin. Ang tunay na Stoic ay may temperance, pagtitimpi, na nangangahulugang alam niyang kailan dapat magbigay at kailan dapat tumanggi. Kung gusto mong maging mabait pero hindi magmukhang mahina, mahalagang malaman mo ang iyong halaga at hindi hayaan ng iba na abusuhin ka. Maging mabait pero may disiplina, may limitasyon at higit sa lahat, may respeto sa sarili. People test your limits. Sinusubok ng tao ang hangganan mo. Sa mundo, hindi maiiwasan ang realidad na susubukan ng ibang tao ang hangganan mo. Minsan, ito ay sadya para makita nila kung hanggang saan nila kayang itulak ang isang tao. Minsan naman, ginagawa ito ng hindi namamalayan. Ngunit anuman ang dahilan, isang bagay ang sigurado. Kapag hindi mo itinakda ang iyong sariling hangganan, may ibang gagawa nito para sa iyo. At madalas, hindi ito papabor sa iyo. Human nature and social hierarchy. Ang likas na ugali ng tao sa pagsusubok ng hangganan ng iba. Sa lipunan, may natural na social hierarchy. Isang hindi nakikitang istruktura kung saan ang ilang tao ay mas nangingibabaw, habang ang iba ay madaling inaapakan. Hindi ito nangangahulugang kailangan mong maging agresibo para lang makuha ang respeto ng iba. Pero mahalagang maintindihan na may mga tao na susubukin kung hanggang saan nila kayang kontrolin ka. Isipin mo ito. Sa isang grupo ng magkakaibigan, laging may isang tao na nagiging tagapagbayad ng pagkain, laging nakukuhang utangan, o laging napipilitang sumunod sa gusto ng iba. Kung wala siyang lakas ng loob na magsabi ng hindi, masasanay ang grupo na siya ang gagamitin sa ganitong paraan. Hindi ito dahil masama ang mga tao sa grupo, kundi dahil natural sa tao na subukan kung saan sila makakakuha ng benepisyo. Kung may madali silang mahuhututan, bakit pa sila maghahanap ng ibang paraan? The nice guy trap. Kapag walang assertiveness, madaling target ng pang-aabuso. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga taong mababait ay ang paniniwalang, kapag mabait ako, babalik sa akin ang kabutihan. Sa ideal na mundo, oo. Pero sa totoong buhay, kung wala kang assertiveness o kakayahang ipaglaban ang iyong sarili, hindi lahat ay magbabayad ng utang na loob.
Halimbawa, may kaibigan kang palaging nanghihiram ng pera pero hindi nagbabayad. Sa unang beses, hinayaan mo lang dahil iniisip mong baka gipit lang siya. Sa pangalawa, nagpaubaya ka ulit kasi ayaw mong magkaroon ng samaan ng loob. Sa pangatlo, hindi ka pa rin nagreklamo kasi ayaw mong masira ang pagkakaibigan. Ano ang iniisip ng kaibigan mo? Hindi naman siya nagagalit, kaya okay lang. At dito na nagsisimula ang problema. Kapag paulit-ulit mong hinahayaan ang isang bagay, nagiging normal ito sa paningin ng iba. Ang isang beses na pabor ay nagiging inaasahang obligasyon. At kapag dumating ang araw na nagdesisyon kang humindi, ikaw pa ang nagmumukhang masama. How Stoics handle this? Maging mabait, pero may limitasyon. Ayon sa Stoicism, ang tunay na kabaitan ay may kasamang disiplina. Hindi ito nangangahulugang maging masungit o manlamang ng iba, kundi magkaroon ng malinaw na hangganan. Kapag may nanghihiram ng pera, huwag matakot na magsabi ng, "Pasensya na, pero hindi ako nagpapahiram ng pera." Kapag may gustong mag-take advantage sa pagiging mabait mo, ipakita sa kanila na hindi ka madaling manipulahin. Kapag may lumalampas sa respeto, magbigay ng malinaw na mensahe na hindi mo ito kinukonsinti. Sa Stoicism, hindi lang mahalaga ang pagiging mabuti sa iba, mas mahalaga ang pagiging mabuti sa sarili mo. At ang unang hakbang dito, itakda ang iyong sariling hangganan bago ito itakda ng iba para sa iyo. How Stoics practice balanced kindness. Paano maging mabait nang hindi inaabuso? Maraming tao ang naniniwala na ang pagiging mabait ay nangangahulugang dapat kang laging nagbibigay, nagpaparaya at inuuna ang iba bago ang sarili. Ngunit ayon sa Stoicism, ang tunay na kabaitan ay hindi nangangahulugang pagpapagamit. Sa halip, ito ay may kasamang karunungan at disiplina, isang balanse ng pagiging makatao, habang pinoprotektahan ang sariling dignidad. Set clear boundaries. Ang tunay na mabait ay hindi nagpapagamit. Sa Stoicism, ang self-respect o respeto sa sarili ay kasing halaga ng pagiging mabuti sa iba. Ang isang Stoic ay hindi nagpapagamit, hindi nagpapadala sa emosyonal na manipulasyon, at hindi hinahayaan ng iba na samantalahin ang kanyang kabaitan. Mahalaga ang boundaries dahil ito ang nagsisilbing harang upang hindi ka abusuhin. Kapag malinaw ang limitasyon mo, mas naiintindihan ng ibang tao kung paano ka dapat tratuhin. Kung hindi mo ipapakita ang hangganan mo, ipapalagay ng iba na wala kang limitasyon. Halimbawa, sa trabaho, kung palagi kang nagpapakamartir sa overtime pero hindi naman binabayaran ng tama, magtakda ng limitasyon. Sabihin sa boss mo, "Handa akong tumulong, pero may limitasyon din ang oras ko." Sa kaibigan, kung lagi kang inaasahang mag-adjust at magbigay, huwag matakot na tumanggi. Hindi masama ang magsabi ng, "Pasensya na, pero hindi ko ito kaya sa ngayon." Choose who deserves your kindness. Hindi lahat ay karapat-dapat sa kabaitan mo. Isa sa pinakamahalagang aral ng Stoicism ay hindi ka obligadong maging mabait sa lahat ng tao. Bagamat mahalaga ang malasakit, hindi mo kailangang sayangin ang iyong enerhiya sa mga taong hindi naman nagpapahalaga rito. Si Epictetus, isang kilalang Stoic philosopher, ay nagpayo na dapat tayong maging maingat kung kanino natin inilalaan ang ating panahon at kabaitan. Ang Stoics
ay naniniwala sa justice, na ang bawat kilos ay dapat may katarungan. Kung may taong laging nag-aabuso sa kabaitan mo, hindi siya karapat-dapat dito. Halimbawa, kung may kakilala kang palaging nanghihingi ng pabor, pero hindi man lang nag-aalok ng tulong kapag ikaw ang nangangailangan. Hindi mo kailangang ipagpatuloy ang isang one-sided na relasyon. Kung may kaibigan kang inaabuso ang kabaitan mo at ginagamit ka lang kapag may kailangan siya, panahon na para maglagay ng distansya. Example, Marcus Aurelius, a leader who was kind but firm. Si Marcus Aurelius, ang Stoic Emperor ng Rome, ay isang mahusay na halimbawa ng taong mabait. Ngunit hindi nagpapaabuso. Kilala siya sa kanyang pagiging makatao at malasakit sa kanyang mga sundalo at mamamayan. Ngunit hindi siya nagpatinag sa mga mapanlamang na tao. Hindi siya nagpadala sa papuri o panunuhol ng iba. Kung may gustong humingi ng pabor sa kanya na hindi nararapat, hindi siya natakot tumanggi. Naging makatarungan siya sa kanyang mga desisyon. Ngunit hindi siya nagpakontrol sa emosyon o sa kagustuhan ng iba. Nirespeto siya ng kanyang nasasakupan dahil sa kanyang balanseng paghawak ng kapangyarihan. Hindi sa pagiging sobrang bait o sa pagiging malupit, kundi sa pagiging patas. Ang kabaitan ay isang magandang katangian, pero dapat itong samahan ng self-respect at wisdom. Hindi dahil mabait ka, ibig sabihin ay hahayaan mong tapakan ka ng iba. Sa halip, maging mabait ka sa tamang paraan, sa tamang tao, at may tamang limitasyon. The power of assertiveness. Ang lakas ng pagtindig sa sarili. Maraming tao ang natatakot ipaglaban ang sarili nila. Iniisip nilang magiging bastos o masama silang tao kung gagawin nila ito. Pero ayon sa Stoicism, ang tunay na mabuting tao ay hindi lang basta mabait. May prinsipyo rin siya. Hindi ibig sabihin na dahil mabait ka, papayag ka ng tapakan ng iba. May malaking pagkakaiba ang pagiging mabait at pagiging mahina. Ang isang stoic ay maaaring maging maawain at magalang. Pero may disiplina at lakas ng loob upang ipagtanggol ang sarili. Being kind but firm. Ang tunay na mabuti ay may paninindigan. Ang kabaitan na walang lakas ng loob ay madalas nagreresulta sa kawalang galang mula sa iba. Kapag hinayaan mong abusuhin ka, hindi mo lang sinasaktan ang sarili mo. Itinuturo mo rin sa iba na ayos lang silang lumampas sa limitasyon mo. Sa Stoicism, ang isang matalinong tao ay hindi agad-agad nagpapadala sa emosyon, pero hindi rin siya nagpapagamit. Alam niya kung kailan dapat magsalita at kailan dapat manahimik, kung kailan dapat magbigay at kung kailan dapat tumanggi. Example, Stoic assertiveness in action. Isipin natin ang isang stoic, isang taong hindi basta-basta nagagalit pero may disiplina sa sarili. Halimbawa, may kakilala siyang laging humihingi ng pabor pero hindi marunong magsukli ng kabutihan. Sa halip na magalit o magtanim ng sama ng loob, sinasabi niya ito ng mahinahon pero diretso. Pasensya na, pero hindi ko ito kayang gawin ngayon. Kapag may taong sumubok lumampas sa kanyang personal na boundaries, hindi niya ito hinahayaan. Hindi siya nagmamakaawa para respetuhin, pero ang kilos niya mismo ay nag-aatas ng respeto. Ang ganitong klasing tao, hindi aawayin ng iba, pero hindi rin papayag na apihin. Practical tip,
Learn to say no with dignity and respect. Isa sa pinakamahalagang kasanayan na dapat mong matutunan kung gusto mong igalang ay ang pagsasabi ng hindi ng may dignidad at respeto. Maraming tao ang hindi marunong tumanggi dahil natatakot silang makasakit ng damdamin o mawalan ng kaibigan. Pero sa totoo lang, ang tunay na kaibigan o taong may respeto sa iyo ay hindi ka pipilitin na gawin ang isang bagay na labag sa kalooban mo. Paano mo masasabi ang hindi ng may respeto? Diretso at mahinahon, huwag magpaligoy-ligoy. Sabihin ng malinaw, hindi ko kaya ngayon. Huwag magpaliwanag ng sobra. Hindi mo kailangang bigyan ng mahabang dahilan ang pagtanggi mo. Ang simpleng, sorry hindi ako pwede, ay sapat na. Manindigan. Kung patuloy kang pinipilit, ulitin mo ng may paninindigan. Pasensya na, pero hindi talaga. Respect begins with you. Ang respeto ng iba ay hindi mo basta makukuha sa pagiging mabait. Makukuha mo ito sa pamamagitan ng pagiging mabait na may paninindigan. Ang pagiging stoic ay hindi lang tungkol sa pagiging mahinahon. Tungkol din ito sa pagpapatibay ng sarili at hindi pagpapagamit. Kung gusto mong igalang, ituro mo sa iba kung paano ka dapat tratuhin. At ang unang hakbang, matutong tumayo para sa sarili mo. Sa huli, ang pagiging mabait ay hindi dapat maging hadlang sa respeto ng iba sa iyo. Ang kabaitan ay isang mahalagang virtue. Pero kung wala itong kasamang paninindigan, nagiging daan ito upang abusuhin ka ng iba. Ang isang tunay na stoic ay mabait, pero hindi mahina. Marunong siyang magpakita ng malasakit, pero may malinaw siyang boundaries. Alam niya kung kailan dapat magbigay at kung kailan dapat tumanggi. Hindi siya madaling mapikon o magpadala sa emosyon, pero hindi rin siya nagpapagamit. Tanungin mo ang sarili mo, paano mo ipapakita ang kabaitan mo nang hindi mo hinahayaang tapakan ka ng iba? 3 prinsipyo mula sa Stoicism. Una, maging mabait pero matatag. Huwag hayaang tapakan ng iba ang respeto mo sa sarili. Pangalawa, maglagay ng malinaw na hangganan. Hindi ka obligadong magbigay sa lahat, lalo na sa mga taong walang malasakit sa iyo. Pangatlo, matutong magsabi ng hindi ng may dignidad at respeto. Ang pagtanggi ay hindi nangangahulugang masama kang tao. Ito ay tanda ng paggalang mo sa sarili mo. Tandaan, ang tunay na kabaitan ay may lakas. Hindi ito pagiging sunod-sunuran. Ito ay pagiging makatao na may prinsipyo. Maging stoic, maging mabait, pero may paninindigan.